Time check, 1:44. Tignan natin si Wifey. Wifey, what you doing? What's the ingredient for tonight? Wow. What? Can you say it again out loud? Wow! So sharp. Mushroom. Chow time. Chow time. Tikman natin nga ron. Napakain yun. Dessert Hershey's. Sarap. Cheers. Time check dahil day off 4:23. Nood kami ni Mrs. Countdown movie. Oras na. Uy, 8:39 na ng umaga. Hindi pa tayo natutulog. Sagot mo lang ng 9. Tulog na tayo asawa. Kami po ang mag-asawang vampira. Kapag day off, nag-hawk lang kami magdamag. Tulog tayo asawa. Pag-view. Good night, guys. Time check. 5:41 PM. Nunod na mo. Sumigisis na siya. Sarap. Bangon na. Sarap maging parang hari. Ayun nga guys. Pwede na yung food trip po. Grabe ka, misis ko. I love you. Ayan. Sabi na for time check. Outfit check. Uy, ganda naman ang outfit. Good evening, Aling. Simba muna tayo. Pagbigyan natin si misis. Trip niya magsimba eh. Taxi. Simbang gabi na outfit. Lakad mode. Dati asawa nagpa-park tayo eh, no? Ngayon wala na tayo ma-park, no? Wala na tayong kotse. Cadillac naman tayo eh. Alam mo yung Cadillac? Ha? The Cadillacad. Chapawak. We go left, right. Bebe ka na pinasa, Willie. Sige. Dito. Diyan, maliwanag ba? Diyan. Oo, sige. Sige. Rock, chapawak. We go left, right. Hindi ko kaya yan. Bebe ka na pinasa, Willie. Danceries. Inside, no, Katawiri. Put your hands in the air, don't stop now. Una ba na usa. Sawa, rock chapawak ba? Siyempre di mo rock chapawak. Sige, sumak. We go left, right. Dali. Tumsaya naman, chapawak lang. Ikaw na lang. Last time mag-trip na tao, chapawak kami eh. Tama ba yung lyrics mo? Chapawak. Tama naman yung sayaw. Mali yung lyrics. Tama sayaw. Ayun. Al-Ain Mall. Alam mo saan tayo pupunta, asawa? Lilibre kita ng Aquapana. At ko yung Starbucks. Pero hindi ito. Gawang Starbucks. Pero sa opisina. Tara, mamburaho tayo sa opisina namin. Kape at tubig, mga tol. Partida! Ay, tipid tips. Mamburaho sa opisina. Kahit day off. Al-Ain Mall, walang tao sa VIP tayo. Monday, pagpasok ang mga kabataan. May pasok ang mga kabataan. Kakapi tayo. Diyan sa Costa? Hindi dyan. Doon tayo sa tapat ng Costa. Ano yung tapat ng Costa? Etisalat Coffee. Ayun o. Magtimpla kita. Mambraw tayo doon. Etisalat Coffee. O, Ian Money, alam mo gamitin yan. Napakadali lang. Tap mo yung screen yan, asawa. Yun, consumer. Tapos pumunta ka sa Ian Money. Ayun o. Okay, cash in. Lagay mo na yung number mo. Alam mo ba ang Ian Money, asawa?
Ito ay isang application para makapagpadala ng pera sa Pilipinas. Oo. At alam mo bang free of cost yan? Yes. At alam mo ba na kapag pinasok nila ang code ko sa mga first time na gagamit itong application na ito, ay magkakaroon sila ng 20 dirhams? Alam ko. Alam mo? O sige, maglagay ka na ng pera mo dyan sa EN Money. At sa ating mga kabayan na gustong magpadala gamit ang EN Money, napakadali lang. Ito lang ang gagamitin yung machine sa any Etisalat stores, free of cost. Pati ang padala sa Pilipinas, free of cost. Ayan. Pasok mo na yung pera mo. Huwag yung kakalimutan, ilagay yung code. Ayan o. May 20 dirhams ka mula sa akin. Ang daming pinapasok. Sama. Pwede ba sabay-sabay ito? Hindi. Pwede yan. Tima. Pwede yan. Tima. Lagay mo lang yan. Yan. Tapos yun. Galing naman talaga ng asawa ko. Yan. Hindi ata pwede. Pwede yan. Iwan mo nga lang. Iwan mo. Iwan mo. Maniwala ka. Iwan mo lang. Okay. Aquapana. Ako. Sama. Nakakapapana ka dyan. Refillable ba daw? Sa Etisalat. Saan? Sa Etisalat. May albake pa, oh. Kandiyan natin. Chicken. Chicken nuggets. Nag-date kami sa Etisalat, guys. Lupit. Pwede ba to? Ha? Customer naman tayo. Kunapa. Gusto mo? Magkano? Mahal naman kasi. Dos kay 42. Gusto mo? 28. Kunapa. Meron nga yung tig 5 dirham maliit lang. Paano? May tig 5 dirham nun yung maliit. Ganun maliit? Ganito lang. Parang ganito. Ay, Ay. mapansin. Last one. Ay, inaanap mo yung panlinis ng CR asawa. Ayan ba yun yung nasa online? Harpic. Ayan, oh. Oo, Harpic. Harpic. Anong gusto mo? Active Fresh? Power Plus? Ano? 30 lang yan. Citrus. Maglilinis daw kasi yung misis ko ng CR. Sipag, oh. Bili daw siya. O, sige. Time check, 9:27. Separate tayo ng mga labahin, tapos magtutupi tayo. Pagsambay na tayo, may nakasalang na ulit, patapos nilabahin. Habang si misis ay nag-hawk. Time check, 10:49. Nananalo ka ba dyan? Oo. Aba, busy ako. Magandang araw sa inyong lahat ulit sa ating mga taga-suporta at manonood na nag-aabang sa ating daily vlogs ng simpleng buhay natin na Billy Jack Sanchez, You Wanna Know Why series as OFW, no? At ako'y nagbabahagi sa inyo ng munting aking mga kaganapan dito. At napanood nyo naman mula sa aking vlog yung simpleng araw na ginawa namin mag-asawa, no? Na nagsimba kami at nag-trip kami ng rap, tepa-whack. Well, anyways, I would like to share as well sa aking isang simple review sa recent upload ni Mr. Mark Jason Warnakulahewa or also known as Maagago na sumasang-ayon talaga ako sa mga kanyang ginagawang deep research about Mr. Ferdinand Leo Marcos or as the person is Norman Mangusin, no? Na yun talagang kanyang tunay na pangalan at ngayon ko naiintindihan na si Mr. Francis Leo Marcos ay isang napakalaking con artist, no? Kaya saludo ako kay Mark Jason at ako'y naaaliw sa kanyang mga pagre-research, sa kanyang effort ng pag-i-interview sa mga taong malapit kay Mr. Norman Mangusin para ma-expose ang kanyang tunay na pagkatao. Totoo naman ang kanyang ginagawa at advokasya dito sa kanyang ganap na proyekto na mailathala ang tunay na pagkatao ni Mr. Francis Leo Marcos, no? Kaya saludo kay Mark Jason. Kasi nga naman, the person, Norman Mangusin, almost won the Senate position. Isipin ninyo, kung may senador nga naman tayo na hindi marunong sa batas at siya mismo ay gumagawa ng kanya sariling pagkakaintindi ng batas na may sarili siyang mundo, ay magkakagulo ang Senado kung mayroong isang bulok, di ba? Pasintabi na ho, no harm intention din dito at ako'y naa-aware lamang sa mga napanood ko kay Mr. Mark Jason at naliwanagan ng aking munting isipan dahil isa ako sa mga taong naniniwala na legit itong si Mr. Francis Leo Marcos. At sa aking personal na pananiliksik at pag-aaral, hindi naman talaga siya related sa Marcoses. So, hindi ko nga alam, totoo rin ang sinabi si Mark Jason na saan niya kinukuha ang lakas ng loob niya, no? At kapal na muka. Walang nahihiyang
ay wala natitirang kahihiyan mula sa pagkatao niya na gumanap na bilang isang peking tao at may isang peking lifestyle. Hindi ko rin alam paano niya na isakatuparan na mapaniwala ang mga munting isipan ng mga bawat Pilipino na milyon-milyong Pilipino na siya ay mayaman. At sino nga ba ang mga taong nasa likod nito at sumusuporta para magpakita ng isang marangyang pamumuhay na kayang-kaya makipagsabayan talaga sa mga mayayaman? Saan niya nakuha ang kanyang mga props na mga sports car, mansions, at nga unti-unti ko nakikita at naiintindihan yung kanyang mga inabot na tulong, con lang pala o facade, no? Na may ginawa pa raw siya na may isang truck ng bigas, nag-video siya, hindi naman pala niya pinamigay, yung mga ganong ganap. So, maraming salamat sa iyong mga ginagawang effort, Mr. Mark Jason. At deserve mo yung kinikita mo ngayon dyan sa yung pananaliksik kasi talagang oras at dedikasyon niyang ginagawa mo para ang mga tao ay hindi na mas maloko pa. At ito lang naman ang mensahe ko kay Mr. Francis Leo Marcos or the original itself, Norman Mangusin. Mr. Norman Mangusin, meron nga sabi ni MG sa damit niya lagi nakasulat, repent. Ibig sabihin, umamin ka sa mga yung nagawang kasalanan at hayaan mo ang mga tao ang magpatawad sa iyo, no? Sabi ko nga, ito rin pala masasabi ko, good job si Mr. MG sa awareness. After awareness, then it comes the forgiveness, no? Na mas maganda naman siguro dahil wala namang perfectong tao at siguro mas ginusto lang naman ni Mr. Francis Leo Marcos na magkaroon siya ng influence bilang isang ordinaryong tao. Yun yung naisip niya na paraan upang magkaroon siya ng ganap at importansya sa mundo at ma-accept siya, di ba? So, lahat ng mga tao, meron tayong pagkukulang sa ating mga sarili at nakakahanap tayo ng mga paraan minsan na hindi natin alam, nakakasama na pala itong ginagawa natin sa karamihan. Dahil lalong-lalo na kung hindi tayo magiging totoo sa ating mga sarili at lolokohin natin ang ating sarili at ang mga taong pumapaligid sa atin. So, Mr. Francis Leo Marcos, hindi pa naman late ang lahat, no? Tanggapin mo kung sino ang tunay na ikaw. Tanggapin mo na ikaw si Mr. Norman Mangusin, yung simpleng tao, ordinaryong tao. Baka mas mahalin ka pa ng mga tao. Alam ko, may purpose ka, ba't mo ginawa yan? Explain mo na lang yung sarili mo, humingi ka ng tawad sa milyon-milyon tao, baka mas mahalin ka pa nila. Kasi, dumating din ako sa puntong ganyan na kasing tulad mo, mas malala, bonak, mura ng mura, hamon ng hamon. At the end of the day, bro, ang hina-hurt mo yung sarili mo. So, you need to repent to yourself first in order to forgive yourself, then let the people forgive you as well. Yun lang masasabi ko. Kung kulang ka sa pagmamahal, Mr. Norman Mangusin, wag mo rin ginagawang parang santo yung sarili mo na magsa-sign of the cross ka, na hawak mo yung pictures mo. Bro, you need meditation and you need to ask forgiveness to the higher power. Tanggapin mo na may Diyos na kumukontrol sa lahat ng bagay, no? Huwag mo masyadong lokohin o bilugin ang iyong sarili na malupit ka, ganun. Sometimes we need to be humble, lalo na at may mga taong nagbibigay ng kaalaman. Katulad ni Makagago, no? Nakakatuwa nga kasi may pakialam siya sa taong bayan na napakagandang advokasya, which is awareness. So, congratulations sa ginagawa mo. Sana magbunga itong ginagawa mong series tungkol kay Mr. Francis Leo Marcos. And at the end, alam ko nagkakasuhan na kayo. Sana humantong sa pagpapatawad para na-aware mo na mga tao at makita nila na ang pagpapatawad ang sagot sa lahat, no? Lagi niyong tatandaan, forgiveness is the answer for everything. Marunong tayo magpatawad. Kung ang Diyos nagpapatawad, dapat tayo ding mga kanyang mga alagad marunong magpatawad. We live by the teachings of our supreme power. Mga tol, lagi niyong tatandaan yan. Pero isingit ko na rin na nagbigay ako ng magandang example. Ito, as being part of being a human, meron na akong sort of comedian and parang evilness to, sorry. Kasi natawa ako dito sa sinabi ni Mr. Makagago. Ito parang hinirang ni Satanas yung kanyang pintuan. Ito, panoorin yung video. Siyempre, yung pintura ng pintuan niya, na parang, yan talaga mga hombre ko, yung hinirang ni Satanas talaga. Kasi tignan nyo po, kulang na sa pintura, nawala na po yung pagkaputi. Nagiging demonic na po ang kulay ng pintuan. Pintuan pa lang, papunta na tayo sa impyerno, alam nyo? Tawan-tawa talaga ako. Well, anyway, dapat din natin pinag-uusapan yung pangit na salita rin na Satanas na yan, no? What we need to do with everyday, mga tol, we need to live
by our true selves to be the better version of ourselves and to spread love. And if we have some little bit of jealousy and anger with our hearts, we need to mend things to make it proper and to know what is forgiveness. Yun lang ang maiwan ko dahil magandang araw ko at humingi ako ng guidance mula sa Poong May Kapal. So ayan, maraming salamat once again sa ating bumubuo ng ating Facebook page at YouTube channel. Mabuhay po kayo and God bless you always. And dalangin ko na sana mapagtagumpayan nyo rin ang inyong mga pangarap sa inyong mga pamumuhay. At kung bago ka pa rin sa aking channel at kakapanood mo lang nitong video ito, huwag mong kalimutan na mag-iwan ka ng marka dito sa aking Facebook page sa pamamagitan ng share, comment, and react. Yun lang. So once again, to wrap things up, this is Billy Jack Sanchez. You wanna know why? The one and only wingman of the Philippines, mga tol. See you on day 15. Maraming salamat po sa inyong lahat. Buhay natin